Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1721. Young Master Arthur, sa palagay ko dapat nating dahan-daang maghanap ng mahahalagang bagay. Sabi nga sa kasabihan, curiosity kills the cat. Walang karapat-dapat na makita. Hendrik piped in on Ella's behalf in an obvious attempt to steward Arthur away from the area. Haha, lalong lumaki ang curiosity ko at kailangan kong makita kung ano ang nangyayari pagkatapos ng sinabi mo, Young Master Hendrik. Lahat, tayo na. Maghahanap kami ng mga kayamanan habang lumilipad kami doon. Mag-fan out tayo ng kaunti, baka makakuha tayo ng masiglang damo sa daan sa pamamagitan ng paggawa nito. Tumawa si Arthur at lumipad sa by-wave ng kamay. Ang iba naman ay lumipad at nagkalat. Pumila sila sa isang tuwid na linya at dahan-daang lumipad pasulong. Napakamot ng ulo ang isang binata na kasama ni Ella at ng iba pa nang kausapin niya si Hendrik, na curious din ako, Kuya Hendrik. Ang kagubatan ay tila ibang-iba kumpara sa dati. Buntong hininga, iba talaga. Ayaw masyadong magpaliwanag ni Hendrik. Bumantong hininga siya at lumipad para maabyutin ang iba. Brother, dapat ko bang lampasan ang lahat at iwaksi ang mga nag-aaway sa unahan? Sabi ni Ella kay Hendrik pagkatapos ng masusing pag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Hendrik na may pilit ng ngiti. Ate, hindi makakatulong yan. Tama si Arthur. Ang papel ay hindi maaaring maglaman ng apoy. Ito ay magiging walang silbi kahit na abisuhan mo sila ng maaga, at dapat mayroong 12-12 ng mga bangkay sa lupa, masyadong. Maaari mo bang mabilis na linisin ang mga bangkay? Sa wakas ay naunawaan ni Ella na ito ay isang walang pag-asa kaso pagkatapos na paalalahanan siya ni Hendrik. Ilang sandali lang ay nadiskubre ni Arthur at ng iba pa ang nangyari. Boom! 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 Ang mga tunog ng labanan ay narinig sa unahan habang ang mga tao ay namatay at nakahiga sa mga pool ng kanilang sariling dugo. Sa sandaling iyon, si Helena na may mahigit 1,000 miyembro ng pamilya Cabello at humigit kumulang 300 miyembro ng pamilyang puti ay inatake ng isang grupo ng mga tao mula sa Hall of Divine Royals. Ang mga mula sa Hall of Divine Royal ay walang ideya na ang kanilang Hallmaster, Angus at ang iba pa ay napatay. Gayunpaman, dahil maraming tao ang nakapasok sa lugar na ito, mayroong higit sa 3,000 sa kanila, at pinalibutan nila si Helena at ang iba pa. Siyempre, mayroon ng humigit kumulang 1,000 bangkay mula sa pamilya Cabello at pamilyang White habang tumatagal ang labanan. Tulad ng para sa Hall of Divine Royal, mayroon silang malaking bilang ng mga miyembro na nasa antas ng demigod. Kaya naman, may humigit kumulang 1,500 hanggang 1,600 na bangkay sa sahig habang si Helena at ang iba pa ay buong tapang na lumaban. Gayunpaman, halatang natatalo si Helena at ang iba pa sa pangkalahatang hitsura ng mga bagay. Haha, Tom Lent, matutuwa ang ating Hallmaster at ang iba pa kung malaman nila na napakaraming miyembro ang napatay natin mula sa White at Cabello na pamilya. Ngumiti ang isang matandang lalaki sa isang medyo may edad na may pulang buhok. Siya ay may lubos na tiwala sa kanyang mga mata pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang espada palabas. Sigurado yan. Malamig na ngumiti si Tom. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ng aming Hallmaster ngayon. Sa kabutihang palad, nakalusot na ako sa first grade Ultimate God level. Tiyak, nasira ang aming Hallmaster, hindi ba? Sa palagay ko ay maaaring nakapasok na siya sa pangalawang gradong Ultimate God level. Nakikita kung gaano tayo napunta sa lugar na ito sa loob ng halos 20 araw. Haha, siguradong nakalusot siya. Bilang aming Hallmaster, kailangan niyang mahiya sa sarili niya kung hindi. Tumawa ng malakas ang matanda pagkatapos niyang marinig ito. Siya nga pala, Tom, itinuturing kang may malaking kontribusyon, ngayong pinangunahan mo kaming patayin ang mga taong ito. Sigurado ako na mayroon silang maraming masiglang damo sa kanila, at makakakuha tayo ng maraming masiglang damo. Sok! Sok! Sa tingin ko ay makakahanap ka ng isang lugar at subukang makapasok sa pangalawang gradong Ultimate God level. Pagkatapos ng lahat, ang iyong kaharian ay sapat na matatag. Kabanata 1722. Haha, maaga pa. Mag-usap pa tayo pagkatapos nating pumatay. Ang mga taong ito. Tumawa ng malakas si Tom at tinuro si Helena habang nagsasalita. Sayang naman ang babaeng iyon na mamatay ng ganito. Ibigay mo siya sa akin. Ang hirap talaga ng babaeng to. Haha, naiintindihan ko naman ang ibig mong sabihin. Natawa ang matanda sa sinabi ni Tom. Sayang ang ganyang kagandahan na mamatay na lang ng ganon. Maging siya ay may ganoong pag-iisip tungkol kay Helena, hindi lang si Tom. Whoosh! Dahil doon, kumandat si Tom sa harap mismo ni Helena habang pinutol niya ang ilang tao sa loob ng ilang iglap. Sok! Sok!
Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng gayong magagandang babae sa mainland? Sa itsura mo, parang nasa 30s ka na. Haha, gusto ko ang mga mature na babae na katulad mo. Malamig na ngumiti si Helena nang mapansin ang nag-aapoy na ekspresyon ni Tom. Hindi ba ginagawa mo ito dahil marami kang tao? Kahit mamatay ako ngayon, hihilahin kita sa impyerno kasama ko. Ang pagkakahawak sa kanyang espada, na nilagyan ng maputlang gintong chi, ay humigpit sa kanyang espada habang nagsasalita siya. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang espada. Nagkataon lang na dumating si Arthur at ang iba pa sa malapit na kagubatan. Nagtago sila sa loob ng kakahuyan at gulat na tumingin sa harapan. Bakit ang daming tao dito? Oh my God! Napakaraming tao dito. Huminga ng malalim si Ella nang makita ang mga bangkay sa lupa. Noong una ay gusto niyang palihim na lumapit at babalaan ang lahat na magkalat, ngunit tama ang sinabi ng kanyang kapatid na wala itong silbi kahit na ipaalam niya sa kanila. Napakaraming tao, at mayroon toneladang katawan din. Natural lang na malaman ni Arthur at ng iba pa na hindi sila taga-ibang lugar. Young Master Arthur, hindi ito mga tao mula sa ating 9 Army. F***sake, ang kagubatan na ito ay pangunahing lugar kung saan ang mga miyembro ng ating siyam na hukbo ay nanghuhuli ng mga kayamanan, at ang mga tao mula sa iba pang puwersa ay halos hindi nakakatapak dito. Bukod sa medyo malayo ang kagubatan na ito, alam ng iba na kailangan natin ng martial enhancement resources para makapagsanay. Nakakalokang tingnan. Ang mga taong ito ay pumupunta sa kagubatan, at maaaring kumuha sila ng malaking halaga ng martial enhancement resources na para sa atin. Galit na sumirit ang mataba. Sa paglipas ng mga taon, ang iba pang mga puwersa ay bihirang pumunta ng treasure hunting sa lugar na ito. Kaya naman, inisip ng mga miyembro ng 9 Army na ang lugar na ito ay kanilang back garden para makakuha ng martial enhancement resources, kahit na ang lugar na ito ay hindi legal na kanila. Kahit na ang iba ay pumunta sa lugar na ito, kakaunti lamang ang mga tao sa kagubatan. Siyempre, hindi sila nasisiyahan sa biglaang pagdalo ng napakaraming individual sa kanilang teritoryo. Nagningning ang mga mata ni Sky sa pagkakataong makukuha nila ng libre ang mga gamit nila. Ang mga taong ito ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban, at dalawa lamang sa kanila ang nasa pinakajos na antas. Higit pa rito, nasa first grade ultimate god level lang sila. Haha, hayaan silang mag-away. Lalabas na kami kapag nagbabalot na sila. Bagamat hindi tayo marami dito, hindi nila maihahambing sa atin ang ating lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na iyon, hindi ba't ang kanilang mga mahalagang bagay ay magiging atin para kunin? Si Arthur, gayunpaman, ay sumimangot at iniunat ang kanyang mga kamay upang hawakan ang kanyang baba bago siya matamlay na sinabi, medyo curious ako kung saan nanggaling ang mga taong ito, nakikita kung gaano sila karami dito. Mayroong ilang libo sa kanila dito. Higit pa rito, ang mga taong iyon sa labas ay nakasuot ng parehong damit at may dalang parehong token. Mukhang miyembro sila ng iisang puwersa. Huminga din ng malalim si Sky sa sinabi nito. Tama na yan. Mukhang hindi ito ilang mga casual na tagapagsanay. Gayunpaman, hindi pa namin nakita ang mga token sa mga taong ito mula sa parehong puwersa ng Alliance Guard o sa puwersa ng Anti-Alliance Guard. Kabanata 1723. Hindi ba ito mga tao mula sa magkabilang panig? Kumunat ang noo ni Fatty, pero ngumiti siya. Imposible, siguradong nasa magkabilang panig sila. Ang isang panig ay maaaring miyembro ng Alliance Guard, at ang iba ay miyembro ng Anti-Alliance Guard. Inaasahan na magkakaroon ng ilang salungatan kamakailan. May katuturan din iyon para kay Arthur. Tumango siya at sinabing, that makes sense. Kung tutuusin, napakaraming puwersa mula sa Alliance Guard at Anti-Alliance Guard, at mauunawaan kung hindi natin maaalala ang hitsura ng kanilang mga token. Gayunpaman, sigurado ako na ang isang partido ay ang Alliance Guard habang ang iba ay miyembro ng Anti-Alliance Guard. Ang napakalaking salungatan sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay tulad ng inaasahan. Oo. Sa tingin ko, iyon nga. Same time na sumang-ayon si Ella at agad na tumango na parang sisiw na tumutusok sa kanin. Natatakot siyang malaman ni Arthur at ng iba pa na ang mga taong ito ay nagmula sa abandonadong mundo. Brilliant, young Master Arthur. I guess dapat yun na. Pinunasan din ni Henrik ang kanyang malamig na pawis, pero parang iyon ang nangyari nang maisip niya iyon. Medyo mahirap para sa mga normal na tao na isipin iyon, at ang mundong iniwan ng lahat ay halos nakalimutan na ng iba habang unti-unting lumilipas ang oras. Sino ang biglang mag-iisip tungkol sa lugar na iyon? Medyo natarante si Arthur sa mga papuri ni Ella at ng kanyang kapatid, at pagkatapos ay sinabi niya sa isang mapagpakumbabang paraan, simple lang talaga. Malalaman mo sa pagtingin mo lang. Nang matapos siyang magsalita, bigla niyang natuklasan na may isang magandang babae sa grupo ng mga taong nag-aaway.
Ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, ngunit siya ay may kahangahangang magandang figure. Bagamat medyo matanda na siya, ang pahiwatig ng maturity ay naging dahilan ng paglunok niya. Kung si Ella ay isang sariwa, immature na babae, ang babaeng nahuli sa isang away ay isang kaakit-akit, mature na babae. Bukod dito, ang babaeng iyon ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang gayong babae ay maaaring mabigani sa bawat lalaki ng epektibo. F***sake, mukhang hindi kayang makipag-away ng babaeng iyon sa lalaking iyon, at inaatake na rin sila. Kung maghihintay tayo ng mas matagal, baka mapatay siya. Napaisip si Arthur at tinansya ang lahat habang nakatingin kay Helena na medyo malayo. Kung wala nang maraming tao ang natitira sa magkabilang panig o kapag ang babae ay tila nasa panganib, hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon kung pupunta ako upang iligtas siya? Iyon ang pinakamagandang oras para maging bayani ako at iligtas ang kagandahan. Naisip ni Arthur ang lahat ng uri ng mga senaryo sa kanyang utak. Atake. Ungol ni Helena sa nagngangalit na mga ngipin. Nagtatakpan ng malalaking butil ng pawis ang kanyang noo ng sandaling iyon. Gusto niyang pangunahan ang kanyang mga tao na lumaban sa kanilang paraan at gusto rin niyang makita kung maaari nilang buksan ang puwang at payagan ang ilang tao na makatakas, novel drama. Gayunpaman, 2 hanggang 3 araw pa lang siya nakapasok, at hindi na-stabilize ang kanyang kaharian. Naku, medyo mas mababa siya kay Tom, na nagkaroon na ng posibilidad na mag-upgrade sa 2nd grade Ultimate God level. Kaya naman, nabigo pa rin siyang makuha ang pagkakataon pagkatapos ng ilang round ng pag-atake. Haha, napaka-desperado mo. Sa tingin mo makakatakas ka. Tumawa ng malakas si Tom at inatake si Helena ng kahit malalakas na atake. Lumapit siya kay Helena, at medyo nabigla siya. Sa wakas, buong lakas niyang idinampi ang palad niya sa dibdib ni Helena, at pinalipad siya nito. Kabanata 1724. Mapif. Lumipad pa atras si Helena, at namutla ang mukha niya matapos siyang samuka ng dugo. Sa kasamaang palad, siya ay hindi katugma para kay Tom sa huli, hindi man lang siya makareact nang salakayin siya nito ng malapitan. Nang siya ay muntik nang mahulog sa lupa, 2 figure ang mabilis na sumugod sa kanya. Ang isa sa mga figure ay yamakap sa kanya sa baywang at dahan-daang bumaba sa lupa, novel drama. Ang lalaking humawak sa kanya ay isang estranghero at mukhang ubod ng gwapo. Unlike the masculine, tough look-like Jackies, this man had a little feminine type of handsome. Medyo natarante siya habang hawak siya nito sa kanyang anyo. Habang tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya na may bahagyang pamumula, naalala ni Helena ang kanyang sitwasyon at agad na nagbabala, salamat sa pagligtas sa akin, young master, ngunit napakarami nila, at hindi mo sila kayang labanan. Tumakbo, bilis. Walang kinalaman sa iyo ang nangyayari dito. Ito ay, ayos lang. Hayaan mong tulungan kita. Nahihiyang ngumiti si Hendrik at nahihiyang napakamot sa ulo. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kagandang babae, at ganoon din ang pagkagulat niya nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib nang makita itong sugatan. Noon ay sumugod siya at sinalo siya. Si Arthur, na 1 segundo o 2 mas mabagal, ay galit na ang kanyang mukha ay namutla. Natuwa siya nang pinalipad si Helena, sa pag-aakalang dumating na ang kanyang pagkakataon. Kaya naman sumugod siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Hendrik ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanya at isang hakbang sa unahan niya. Gayunpaman, hindi tanga si Arthur, sa kabila ng kanyang sama ng loob. Mabilis siyang naglabas ng healing pool at ipinasa kay Helena. Binibini, mayroon akong mga tableta na magpapagaling sa iyong mga sugat. Maaari mong subukan ang isa sa kanila, malaki ang maitutulong nila sa iyo. Salamat, salamat. Hindi pa nakita ni Helena ang 2 lalaking iyon, ngunit ang kanilang kabaitan ay nagpakilo sa kanya na lubos na magpasalamat. Matapos niyang inumin ang tableta at isubo ay ngumiti siya kay Arthur. Ang ngiti ni Helena ay lubos na nanalo kay Arthur. Ang paraan ng pagngiti niya ay lalo siyang naging kaakit-akit. Nanghihinayang si Hendrik na nasa kanilang tabi. Labis siyang natama nang hawakan niya ito sa batok, na amoy ang amoy ng kanyang pabango, na nakalimutan niyang uminom ng healing pill para kay Helena. Iyon ang nagbigay kay Arthur ng pagbubukas, at gusto ni Hendrik na suntukin ang sarili. Ngumiti ng walang pakialam si Arthur at confident na sinabing, huwag kang mag-alala, pretty lady. Sa amin dito, ang mga taong ito ay walang pawis. Sa pagkakataong iyon ay agad ding lumipad si Ella at ang iba pa. Humigit kumulang 100 tao ang nakatayo doon at galit na nakatingin sa mga lalaking nasa harapan nila. Ang biglaang paglitaw ng mga taong ito ay naging sanhi ng pagtigil ng magkabilang panig. Hindi napigilan ni Tom na sumimangot nang makita ang sitwasyon. Saang pamilya kayo galing? Masyado kayong mapangahas. May balak ba kayong sumugod at tulungan sila?
Malinaw, naisip ni Tom na ang mga tumulong kay Helena ay mga miyembro ng ilang random na pamilya mula sa mainland. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng Hall of Divine ay palaging nakatira sa mga dagat, at hindi nila alam ang marami sa mga puwersa mula sa mainland. Natural na nadama nila na ang mga kabataang iyon na sumaklolo kay Helena ay mga miyembro ng ilang pamilya mula sa mainland. Haha, bakit gusto mong mag-alala? Malamig na ngumiti si Arthur at tinuro ang kabilang party. He condescendingly spoke, sick of if you understand the situation. Kung hindi, ang dami ng tao dito ay hindi sapat para ipakita natin kung paano tayo papatay. Masyado kang busog sa sarili mo, binata. Ayaw tumakas ni Tom noong malapit na siyang manalo. Kaway ng kamay, sumigaw siya, atake. Ang mga taong maingay na sumugod sa labanan ay walang pakialam sa kanilang buhay. Patayin silang lahat. Kabanata 1725. Atake. Ang mga taong pinamunuan ni Tom ay agad na sumugod at sumalakay sa kanyang malakas na utos. Boom! 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 Muling narinig ang mga tunog ng mga taong nag-aaway. Haha, may death wish kayo? Sige. Napagtanto ni Hendrik na gusto ni Arthur na kumilos ng cool sa harap ni Helena, at ayaw niyang mahuli. Siya, na hindi kailanman nagustuhan upang nakawin ang limelight, flickered patungo Tom. Ang Chi ay bumangon mula sa kanyang kamao, at marahas niyang ibinaba ang kanyang kamao patungo kay Tom. Ang lalaking ito, halos mapasukan ng dugo si Tom nang makitang kumilos si Arthur bago siya gumawa ng kahit ano. Napagtanto niya rin na gustong magpakitang gilas ni Hendrik sa matikas na babae. Hindi sana siya kumilos ng matapang kung hindi. Natigilan, naglaho ang ekspresyon ni Tom nang may naalala siya. Ito ay masama. Ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Gayunpaman, wala siyang oras upang tasahin ito dahil nasa harapan niya ang kamao ng kanyang kalaban. Habang hinihigpitan niya ang kanyang kamao, mabilis niyang pinaandar ang Chi sa kanyang katawan bago siya umindayog patungo sa kamao ni Hendrik. Kakatwa, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ni Hendrik na para bang inaasahan na niya ito sa simula. Bahagya niyang pinahilig ang kanyang katawan, at ang kanyang suntok ay damapo sa dibdib ni Tom. Ay, imposible. Hindi inakala ni Tom na ang kanyang kalaban ay lilipat ng kanyang direksyon ng napakabilis sa isang segundo, na naging dahilan upang siya ay makaligtaan. Thomas. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng pagbagsak ng dibdib ni Tom, at lumipad siya pabalik na parang bola ng kanyan. Namatay siya sa gitna ng hangin. Oh my God! Imposible yan. Ang nag-aalalang Helena ay hindi inaasahan na si Tom, na nasa first grade ultimate god level, ay matatalo ng ganoon lang. Laking gulat niya kaya tinakpan niya ang kanyang bibig, at ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Nagawa niyang pumatay ng isang first grade ultimate god level, posible kayang ang fighting prowess ng kalaban ay nasa third grade ultimate god level. Gayunpaman, kilala niya ang halos lahat ng pumasok sa lugar na ito at nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos, at hindi niya naaalala ang isang batang master. Malalampasan kaya ng ganitong kababalaghan si Jackie. Thum! 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 Tumingin siya sa iba, at lalo siyang nabulag. Ang binata na nagbigay sa kanya ng healing pill ay may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Ang isang maliit na butil ng Chi ay may kakayahang pumatay ng 12-dosenang tao, at ilang daan ang napatay sa ilang stroke lamang. Nakakatakot kung paano niya pinatay ang mga ito ng napakabilis. Ang iba naman, medyo gininto ang kulay ang kanilang Chi. Ito ay pareho para sa kanilang lahat. Ano? Lahat ba sila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos? Ang ilan sa kanila ay tiyak na wala sa first stage ultimate god level, nasa third stage ultimate god level sila. Pagkatapos ng ilang oras na pagmasdan ni Helena, lalo siyang nahiya. Naging siya. Parami ng parami ang tiyak na ang mga taong ito ay hindi ang mga taong kasama nila sa lugar na ito. Kung tutuusin, imposible para sa isang kabataang grupo ng mga tao na makamit ang ganoong kataas na husay sa pakikipaglaban. Noon ay may naisip si Helena, at laking gulat niya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maaari ba silang mga katutubo sa lugar na ito? Kabanata 1726. Isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello ang lumipad patungo kay Helena at tumabi sa kanya, malinaw na napagtanto niyang may mali. Unang batang may bahay, parang may kakaiba sa mga taong ito. Masyado silang makapangyarihan. Tumanggaw si Helena. Oo, parang may kakaiba. Ang grupong ito ng mga kabataan ay mga master sa sukdulang antas ng Diyos, at sila ay napakalakas. Pinaghihinalaan ko na sila ay mga katutubo mula sa lugar na ito. Tanging ang mga tao mula sa lugar na ito ang may kakayahang makamit ang pinakamataas na antas ng Diyos sa murang edad dahil natatamasa nila ang masaganang mapagkukunan at lahat ng naruroon sa lugar na ito. Halatang natakot ang matanda nang marinig iyon.
Sinubukan niyang manatiling kalmado at sinabi kay Helena, kung gayon, bakit handa silang tulungan tayo? Tinulungan ba nila tayo dahil binubuli tayo ng mga kalaban natin, saying how lesser we are than them? Hindi ba't ang mga tao sa loob ay tutol sa pagpasok natin sa lugar na ito? Si Helena naman ay parang naguguluhan. Matagal niyang pinag-isipan ito bago siya sumagot, hindi rin ako sigurado kung ano ang nangyayari. Bakit ang mga tao mula sa lugar na ito ay handang tumulong sa atin? Pinagmasdan ng mabuti ng matanda si Helena, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. May theory nga ako, first young mistress. Mukhang willing silang tumulong dahil sa ganda mo. Kung tutuusin, hindi kayang labanan ng mga kabataang ito ang iyong alindog. Napahiya si Helena, ngunit kailangan niyang aminin na maaaring dahilan iyon. Bakit pa sila tutulong sa kanya gayong wala naman silang kakilala sa kanila? Bakit hindi nila tinulungan ang mga taga-dagat sa halip? Tumakbo ka, kahit si Elderland ay namatay na. Nataranta ang mga kaalyado ni Tom nang makita nila ang kanyang pagkamatay. Sa gayon ay nag-hightail sila sa labas ng eksena. Sa kasamaang palad, ang dosenang mga tao na dumating sa tabi ni Helena ay napakalakas. Kasama ang nakakabaliw na laban ng mga miyembro ng pamilya Cabello at White Family, ang kanilang mga kalaban ay napatay, wala ni isa ang nakaligtas. Haha, matagal-tagal na rin simula noong nag-e-enjoy akong pumatay ng ganito kabilis. Tagumpay na tumawa si Arthur habang pinatay ang huling tao bago siya lumipad pabalik at sinabi kay Helena, Binibini, hindi pa namin alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Arthur Whittemore, at miyembro ako ng Whittemore Fortress mula sa 9 Army. Si Hendrik, na bumaba mula sa kanyang paglipad, ay nakatingin din kay Helena ng may pag-asa dahil gusto rin niyang malaman ang pangalan nito. Ako si Helena Cabello. Ngumiti si Helena at magalang na iminuwestra ang kabilang partido bago siya nagpatuloy, maraming salamat sa iyong tulong, mamamatay kami kung wala ka. Paano ito? Ang mga trepeyo ay magiging iyo lahat bilang pasasalamat. Well, aalis na kami ng kumpanya ko. Pagkatapos niyang magsalita, kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga kasama, hindi na hinintay na sumagot ang kabilang partido. Halika, lahat. Sundan mo ako. Halatang natakot si Helena nang malaman niya na ang mga taong ito ay mula sa lugar na ito at pagkatapos niyang makita kung gaano sila nakakatakot. Nais niyang pamunuan ang kanyang mga tao. At mabilis na umalis. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi napagtanto ng mga taong ito na siya at ang kanyang grupo ay pumasok mula sa Daxia. Sino ang nakakaalam kung paano sila kikilos kung nalaman nila? MS. Cabello, hindi mo na kailangang magmadaling umalis. Ako si Hendrik Levin, at miyembro din ako ng 9 Army. Galing ako sa Levin Fortress. Natarante si Hendrik nang makita niyang si Helena at ang aalis na ang iba kaya dali-dali siyang nagpakilala. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cabello na bumulong, 9 Armies. Anong lugar yan? Nangangahulugan ba ito ng siyam na kuta? Novel drama. Kabanata 1727. Ang medyo may edad na babae sa tabi niya ay tumunog, naguguluhan, wala pa akong narinig tungkol sa kanila. Ang mga taong sumama sa amin ay mula sa ilang pamilya o miyembro ng 4 na sinaunang angkan. Ni hindi nga namin alam kung paano kami sinundan ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal sa lugar na ito. Oo nga pala, paano kaya ang mga taong ito ay may ganito kataas na husay sa pakikipaglaban gayong lahat sila ay bata pa? Alam mo ba kung saang pamilya sila nagmula? Mga kababalaghan ba sila mula sa mga sinaunang angkan? Agad na nawala ng malay si Helena nang mangyari ang pinakakinatatakutan niya. Habang ang pag-iisip ay sumagi sa kanya, hindi niya maaaring isara ang lahat. Ang tanging naiisip niya ay ang mabilisang pamunuan ng iba at umalis. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagsimula pa ring gumawa ng mga pagpapalagay. Pwede bang tumigil na kayong dalawa sa pag-uusap? Galit na galit si Helena habang nakatitig sa dalawang miyembro ng pamilya Cabello. Sa loob-loob niya ay sinaway niya sila dahil sa kanilang kahangalan at sa pagtakbo ng kanilang mga bibig. Kung tutuusin, may posibilidad na ang mga sinabi nila ay magiging sanhi ng kanilang buhay ng lahat. Ano itong Hall of Divine Royal? Ang 4 na sinaunang angkan at pamilya. Pumasok kayo sa lugar na ito. Saan kayo nanggaling? Kumunat ang noo ni Arthur at baka sa mukha niya ang pagtataka. Hindi natutuwa si Sky sa kung gaano kaasikaso si Arthur sa simula. Nakakunot ang noo niyang nagtanong, wala ba kayong ideya tungkol sa ating 9 Army? Paano mo malalaman ang tungkol sa 9 Army kapag naghahanap ka ng mga mahalagang bagay dito? Higit pa riyan, binanggit mo ang pagpasok mula sa ibang lugar. Habang iniisip niya ito, isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay bumubulong, Are you guys from the abandoned world? Ang abandonadong mundo. Ano ang ibig sabihin nito?
Ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Cabello ay nabigla sa kanilang mga mukha. Si Arthur at ang iba ay lubos na naunawaan ang nangyari ng pag-aralan nila ang kanilang mga natulala na ekspresyon. Ang mga nakatayo sa harapan nila, at ang mga pinatay nila, ay hindi mula sa lugar na ito. Narinig man lang ng mga tao ang tungkol sa Nine Army at ang abandonadong mundo kung hindi man. Gayunpaman, ang mga tao sa harap nila ay walang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang apat na sinaunang angkan, Hall of Divine Royal at ilang iba pang pamilya. Kumunat ang noo ni Arthur at tumingin sa glamorous na Helena na nasa harapan niya bago ito nagtanong, "Don't worry. Bagamat mayroon kaming magandang relasyon sa Anti-Alliance Guard, itinuturing kaming mga miyembro ng Anti-Alliance Guard, at hindi namin kayo papatayin. Gayunpaman, kailangan mong maging malinis, ilan sa inyo ang nakapasok." Kinagat ni Helene ang kanyang S***y na mapupulang labi. Alam niyang malalantad na sila sa madaling panahon kahit na wala siyang sinabi dahil marami sa kanila ang nakapasok sa lugar. Higit pa rito, hindi binalak ng mga katutubo na saktan sila pagkatapos nilang malaman na sila ay mga tagalabas. Habang pinag-iisipan niya ang lahat, pagkatapos ay inamin niya, 300 hanggang 400,000 sa amin ang pumasok, pero hindi namin inaasahan na susundan kami ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect dito. Mayroong humigit kumulang 200,000 sa kanila, kaya may kabuoang humigit kumulang 600,000 tao ang nakapasok, novel drama. 600,000 tao. Huminga ng malalim si Arthur at ang iba sa kanyang pag-amin. Iyon, pagkatapos ng lahat, ay isang malaking pulutong. Though, dapat mas kaunti na tayo ngayon. Kung tutuusin, alam niyo naman na lahat ay mag-aaway para kunin ang mga mahahalagang bagay pagkapasok namin sa lugar. Higit pa rito, ang Hall of Divine Royal ay may magkasalungat na relasyon sa marami sa ating mga puwersa. Together with the fact that we encountered some really strong monster beasts, I think people have died by the day, maingat na sabi ni Helena nang makita niya kung gaano kagulat ang mga kabataan sa Ultimate God level. Mahigit sa 10 araw na tayo rito, at natatakot ako. Natatakot ako na marami sa atin ang namatay. Tingnan mo, hindi ba 2,000 hanggang 3,000 tao ang namatay dito? Ang mga taong nakapaligid at umatake sa amin ay mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Kabanata 1728. Kumunat ang noo ni Arthur, at siya ay may mataimtim na ekspresyon. Ito ay isang mahirap na bagay, at wala siya sa posisyon na gumawa ng anuman. Nagsalita siya pagkaraang tumahimik ng ilang oras, iyan ay isang malaking bilang sa inyo, at kahit na marami sa inyo ang namatay, maging higit sa daan-daan at libo-libo, ito ay marami pa rin. Kung kayo lang, maipapaalam namin sa nakatataas na pamunuan at paghiwalayin kayo sa siyam na kuta. Mahirap para sa iba na makapansin ng anuman dahil sasabihin namin na kayo ay sasali sa amin, ngunit hindi ito gagana sa napakarami sa inyo. Biglang hinailan ni Sky si Arthur sa isang tabi pagkatapos niya itong timbangin. Nang medyo malayo na sila, sinabi ni Sky kay Arthur, "Young Master Arthur, sa palagay ko dapat nating patayin ang 1,000 taong ito. Ang mga taong ito ay pumasok at sinasakop ang aming mga mapagkukunan. Pagkatapos natin silang patayin, maaari na nating kunin ang mga mapagkukunang nakuha nila mula sa lugar na ito. Kasama ang mga mapagkukunan mula sa mga napatay namin, ito ay magiging isang malaking halaga. Pag-isipan nito, tiyak na nakakuha sila ng masaganang halaga ng mga bagay pagkatapos ng higit sa 10 araw dito." Napangiti ang mga labi ni Sky bago niya idinagdag, "Pagkatapos nilang patayin, maaari na tayong umalis sa kagubatan at bumalik sa ating kuta walang makakaalam na nakatagpo na tayo ng mga taong ito. Maaari tayong umarte na parang wala tayo rito at hindi pa natin nakilala ang sinuman sa mga taong ito. Hindi natin kailangang makisali sa mahirap na bagay na ito." Maaaring naisip na iyon ni Arthur bago siya napadpad sa kaakit-akit na si Helena. Ang kanyang kagandahan, gayunpaman, ay nakadikit sa kanya mula sa pagsisimula, at ang ekspresyon ng mukha ni Arthur ay nagdilim habang nagsasalita siya, "Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ako ganoong klase ng tao, at kung gusto ko silang patayin, hindi ko sana sila niligtas ngayon lang. Gusto mo patayin ko sila pagkatapos iligtas? Mukha ba akong malaya kaya naghahanap ako ng pwedeng gawin?" Agad namang sagot ni Sky, "Iniligtas namin sila dahil hindi namin alam kung sino sila at ang kanilang pagkakakilanlan. It makes sense to kill them now that we've learned about their identity, right? Haha, dapat bang patayin na lang natin sila dahil sa sinabi mo? Tayo ay mga tao, at hindi tayo maaaring maging ganoon kabaliw. Higit pa rito, hindi kami miyembro ng Alliance Guard. Paano kung hindi nasisiyahan ang mga pinuno ng kuta na pinatay natin sila? Wala pa kaming kapangyarihang kumilos ayon sa gusto namin." Natawa si Arthur at medyo nairita. Sky crossed her arms at her chest and coldly chid, "Nagdadalawang isip ka lang na bitawan ang babaeng iyon.
Ikaw si Young Master Arthur, at ang iyong lolo ay ang unang elder ng Whittemore Fortress. Isinantabi ang katotohanang hindi malalaman ng mga miyembro ng kuta ang tungkol sa pagpatay natin sa kanila, hindi kanila masisisi kahit nalaman nila ang tungkol dito. Higit pa rito, may kabuoang ilang daang libong tao ang pumasok, kaya bakit ka matatakot na pumatay ng ilang libong tao? Hindi mo ba pinatay ang mga taong iyon mula sa tinatawag na Hall of Divine Royal ngayon lang? Nakonsensya si Arthur nang hayagang magsalita si Sky tungkol sa kanyang iniisip. Gayunpaman, nakipagtalo pa rin siya sa kanya, ano ang alam mo? Hindi mo ba nakikita na si at Hendrik ay masakit na maasikaso sa babaeng iyon? Malamang na hindi sila papayag. Hindi nakaimik si Sky at hindi maibaba ang ulo sa katahimikan. Tara na, iniisip ko pa rin na kailangan nating ipaalam sa aking lolo at sa iba pa ang nangyari. Sa bandang huli, maaaring pag-usapan ng mas mataas na pamamahala kung ano ang susunod na gagawin. Sinulyapan ni Arthur si Sky bago ito naglakad patungo kay Helena at sa iba pa. Nakangiting sabi ni Helena kay Arthur nang makita itong bumalik, Young Master Arthur, kakaunti lang ang mga tao mo rito. Maaari kong hilingin sa ilan sa aking mga tao na tumulong sa pagkuha ng mga trepeo para sa iyo. Sige, salamat sa tulong mo. Tumango si Arthur, at hindi nagtagal ay natapos na nilang kunin ang kanilang mga trepeo. Kabanata 1729. Sa palagay ko ay dapat na kayong sumunod sa amin pabalik sa aming kuta dahil hindi na namin ito mate-atago ng matagal. Sa oras na bumalik tayo, magpapasya tayo kung ano ang susunod na gagawin pagkatapos mag-usap ang aking lolo at ang isa pang Fortress Master. Napaisip si Arthur at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Helena, huwag kang mag-alala, MS. Helena, hindi kami mga miyembro ng Alliance Guard, kaya makabubuti sa iyo na sundan kami pabalik sa Nine Army. Kung may tumutol sa aming desisyon, magsasalita ako sa ngalan mo, kasama si Hendrik at ang iba pa. Salamat, maraming salamat sa inyo. Baka sa mukha ni Helena ang pasasalamat, kahit na hindi nito nabawasan ang kanyang pag-aalala sa kinaroroonan ng kanyang ama at ng iba pa. Pinag-isipan niya ito bago niya iharap kay Arthur at sa iba pa, Young Master Arthur, may gusto akong imungkahi, mayroon akong dalawang nakababatang kapatid na babae at ang aking ama, na nakapasok din sa lugar na ito. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon, gayunpaman, at kami rin ay magkasalungat sa mga tao mula sa dagat. Hindi nakakatulong na ang pamilyang puti ay nakipag-away sa pamilya Lagorio at sa Cloud Sky Sect. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa kanila. Kinagat ni Helena ang kanyang makikinang na mapupulang labi bago siya nagpatuloy, bakit hindi bumalik ang lahat para ipaalam sa lolo mo at sa iba ang sitwasyon natin? Hahanapin ko ang aking ama at ang aking mga kapatid na babae. Mayroon kang mga nakababatang kapatid na babae. Natarante sina Arthur at Hendrik nang mabalitaan nilang may dalawang nakababatang kapatid na babae si Helena. Dahil hindi ka pani-pani walang kaakit-akit si Helena, hindi rin magmumukhang masama ang kanyang mga kapatid na babae. Parehong lalaki ay nagkaroon ng urge upang makita ang parehong mga kagandahan. Pero hindi lang sila, dahil kumikinang din ang mga mata ng iba pang kabataan. Haha, hindi nangyayari yon. Sino ang nakakaalam kung makakatakas kayo? Gayunpaman, nainggit si Sky nang makita kung gaano kasaya si Arthur. She then chided with a mocking expression, kung tutuusin, walang fixed solution kung paano kayo haharapin ng upper management pagkatapos ng meeting nila. Paano kung magpasya silang ibigay ka sa Alliance Guard? Naisip din ng mataba ang posibilidad na ito at agad na sinabing, tama. Paano kung tumakas kayo mamaya? Nanghina ang ekspresyon ni Helena habang nananatiling tahimik saglit bago siya nagdahilan, talagang hindi kami pamilyar sa lugar na ito, at hindi kami nang ahas na tumakbo. Higit pa riyan, napakarami sa atin, at maaga o huli ay matutukoy tayo ng Alliance Guard. Baka lumala pa ang sitwasyon kung ganoon. Si Arthur naman ay pinandilatan ng mataba ang mataba. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na kailangan para makatakas sila. Hindi man natin sila masisilungan, hindi natin sila maaaring ipadala sa Alliance Guard, di ba? Alam na alam ko kung anong uri ng mga tao ang First Fortress Master at ang iba pa. Agad na humakbang si Ella at sinabing, tama. Ang First Fortress Master at ang iba pa ay mga mapagmahal na tao, kaya paano nila gagawin ang mga kasuklam-suklam na bagay? Naisip ito ni Hendrik at sinabi kay Arthur, paano ito, Young Master Hendrik? Dahil plano ni MS Helena na hanapin ang kanyang mga kapatid na babae at ama, sasamahan namin siya ni Ella sa paglalakbay. Sa ating presensya, masisiguro natin ang kanilang kaligtasan, kahit na makatagpo sila ng mga miyembro ng tinatawag na Hall of Divine Royal. Para sa iyo at sa iba pa, maaari kang bumalik upang ipaalam sa iyong lolo at sa iba pa upang pag-usapan ang bagay na ito. Babalik tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, gagana iyon.
Pwede namang umalis sina Hendrik at Ella kasama nila. Pwedeng bumalik muna ang iba sa amin. Agad namang sumang-ayon si Sky. Kabanata 1730. Si Arthur ay hindi pipi. Alam niyang nag-iisip ng dahilan si Hendrik para paalisin sila para mas magkaroon siya ng alone time kay Helena. Baka naisip niyang pahangin din ang mga nakababatang kapatid ni Helena. Natural lang natanggihan niya ang mungkahi ni Hendrik. Bahagya lang siyang natigilan saglit bago nagsalita ng walang pakialam ng ngiti, ayos lang, hindi na kailangang magmadali. Wala sa mga miyembro ng Alliance Guard ang pumasok sa lugar na ito sa sandaling ito, kaya bakit tayo matatakot? Halos hindi na sila pumupunta rito, at kung kailangan nating magpadala ng isang tao pabalik upang ipaalam sa iba ng masama, sa palagay ko ay maaaring pumunta si Sky ng mag-isa. Maaari nating sundan si MS Helena upang maghanap. Kung tutuusin, medyo malakas ang ilang halimaw na hayop sa lugar na ito, at mas ligtas kung mas maraming tao. Lumikot ang ekspresyon ng mukha ni Helena sa pangamba. Kung tutuusin ay tila tama ang binanggit sa kanya ng matanda sa pamilya Cabello. Parehong isinasaalang-alang ni na Arthur at Hendrik ang mga bagay para sa kanya. Bakit pa sila kumilos ng maagap? Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga taong ito ay tumulong sa kanila at nailigtas ang lahat. Mahirap para sa kanya na tanggihan ang kanilang kabaitan, kaya isang ngiti na lang ang naisagot niya sa iba. Hindi na rin ako babalik. Bakit ako babalik kung wala sa inyo? Natural na tumanggi si Sky na bumalik, at lumipad siya. Halika na, saan tayo susunod? Papalubog na ang araw, at sa palagay ko ay dapat na tayong maghanap ng mapagpahingahan sa gabi. Itutuloy natin ang paghahanap natin ng mga mahahalagang bagay bukas. Gayunpaman, naalala ng mataba ang isang bagay at nag-blur, masama ito. May nakalimutan ba tayo? Ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ang namamahala sa pagbabantay sa pasukan ngayong taon, tama ba ako? Bagamat mga alagad lang sila na mababa ang husay sa pakikipaglaban, tiyak na magsusumbong sila sa kanilang sekta kapag nalaman nilang napakaraming tao ang nakapasok sa lugar. Sa oras na iyon, hindi ba malalaman ito ng lahat ng puwersa ng buong Alliance Guard? Sinabi rin ng isa pang miyembro ng Whittemore Fortress, tama. Sa tingin ko dapat tayong bumalik at ipaalam ito sa Master ng Kuta. Kung nalaman ito ng mga puwersa ng Alliance Guard at nagpadala sila ng isa o dalawa sa mas malalaking sekta nila dito. Haha, baka makalusot lang sila at malipol ang buong Nine Army. Huminga ng malalim ang lahat ng marinig iyon. Mali iyan. Nanlaban si Helena. Wala kaming nabunggo na nagbabantay sa lugar pagpasok namin. Isa pa, naghiwalay ang lahat ng pumasok kami, at wala kaming ideya kung aling lugar ang pasukan sa lugar na ito. Noon lang napangiti ng mapait si Ella at sinabing, ang swerte mo kasi. Nagkataon na ang pagkakabuo ng pasukan ay hindi na panatili sa mahabang panahon at nasa bingit ng mapatalsik. Kaya pala nagkahiwalay ang lahat ng pumasok ka, at hindi nakakagulat na hindi mo nabangga ang dalawang gwardya na iyon. Gayunpaman, dapat nilang hinahabol ang mga pumasok pagkatapos mong umalis. Marami sa inyo, isipin mo, at sigurado ako na may lilito sa tuktok ng bundok. Ano ang dapat nating gawin? Tiyak na mapapansin nila na marami sa atin ang nakapasok at nagkahiwalay kung susubaybayan niya tayo ng husto. Magiging mahirap kapag iniulat nila ito sa mga miyembro ng kanyang sekta. Lalong nabalisa si Helena dahil doon. Kung ang ilan mula sa pamilya Cabello, kasama ang kanyang mga kapatid na babae at ang iba pa, ay nakilala ang 2 taong nagbantay sa lugar, hindi ba iyon nangangahulugan ng isang tiyak na kamatayan? Huwag kang mag-alala. Nagkataon na naghahanap ako ng mahahalagang bagay sa lugar na ito, at nakita ko na ang 2 iyon ay pinatay ng isang napakalakas na halimaw. Nakita ko na ang lahat, kaya hindi mo kailangang matakot. Dagdag pa ni Ella na sadyang nagsisinungaling. Kung tutuusin, kung alam ng mga miyembro ng Bloodshed Clan na ang 2 disipulo nilang iyon ay pinatay ng mga taong pumasok sa lugar na ito, hindi sila mapakali sa katotohanan. Ganun ba? Ay, ang galing. Maraming salamat, MS Ella. Ginulat mo kami saglit doon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.